Ibalik hindi ako nakapag-aral. Ibaling high school graduate lang ako. Ibaling sabihin na nilang artista lang ako at bobo ako. Ibaling ako sa paningin nila ay walang alam. Pero meron ako isang ugali, hindi po ako manunuba. Mas pinabuti ko munang eskubahin ang Maynila. Alisin ang mga libag. Kinuskos ang kadugyutan ng ating lungsod na kinaharap. Sa loob ng 2 linggo, bago po natin naibalik agad ang normal na garbage collection sa City of Manila. Ano ang mensaheng hatid nito sa Manileño at sa buong mundo? May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Sa ulat na ito, ibabahagi ng ating alkalde ang mga mahalagang tagumpay, proyekto at programa na isakatuparan sa unang 100 araw ng kanyang paglilingkod sa lungsod ng Maynila. Isang patunay ng tapat at bilis-kilos na serbisyo para sa bawat Manileño. Mga Manileño, muli kagalang-galang Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Maupo po kayo. Sa lahat ng 896 barangays sa lungsod ng Maynila. Sa aking partner, hindi sa City Hall, sa bahay. May asim pa. Dining, my wife, at pangalawang babae ko sa buhay, dalawang kong babae ko, ang ating minamahal na Frances, she's been helping around without a me. Iway, wala. But anyway, welcome, and let me don't want to take much of your time. I know that all of you mga gawain din kayo, but to the department heads of the City of Manila, magandang umaga. Isang araw na po nang simula na tayo'y manungkulan dahil sa sigaw ng taong bayan, bumalik ka na. Pero parang pag kinukwenta-kwenta ko, parang taon na yung 100 araw na yun. Masakit sa katawan. But be that as it may, sabi nga sa isang kasabihan sa Ingles, it is not the years in your life that count. It is the life in your years. Sa pamamahala naman, what matters are not the days in your term, but what you have done to make each day matter to the people you serve. We hit the ground running, and that is literal, as I have committed to you last inaugural session. Ang unang aksyon kaysa inaugurasyon, gawa bago salita. 100 days ago, we were left not only with the mountains of death, but also with the mountains of garbage. 100 days ago, I was expecting to inherit a clean city. But what I got instead was a dirty one. Trash-littered city streets, which were full of uncollected garbage. The
stain of bad governance also left its mark on city finances, which weighed down by billions of unpaid commercial obligation. Kaya mas minabuti ko munang eskubahin ang Maynila, alisin ang mga libag, kinuskos ang kadugyutan ng ating lungsod na kinaharap. Hindi po yan one-day gimmick, pero whole year program. Wash, rinse, repeat. Wash, rinse, until it becomes a habit. Eh bakit ba tayo porsigido dyan? Kasi sa paglilinis, ay hindi lang daily activity of the city government, but a daily lesson to teach the people by example. Na maging zero tolerant tayo sa dumi at walang kaayusan. Sa loob ng 2 linggo, bago po natin naibalik agad ang normal na garbage collection sa City of Manila. Bagay na ating ipinagpapasalamat sa kapwa ko kawani ng pamalang lungsod. Palakpakan natin ang mga taga-DPS. Araw-araw, gabi-gabi, talagang yung mga pulo, bunduking basura ay talagang isinantabi nila lahat, inabot lahat. Dahil ang gusto ko, gumising kayo sa bagong administrasyon na parang walang nangyaring dumi lang nakaraan. Sa engineering, sa MDRRMO, thank you very much sa kanila. Ano ang mensaheng hatid nito sa Manileño at sa buong mundo? May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Hindi na siya MIA or what you call missing in action. As we proclaim to the world that Manila is now open for business, we also warn bad actors that is now close to crime. Hindi tayo ulad kung walang kakundangan ng paglabag ng mga batas, lalo na sa ginagawang tanghaling tapat sa gitna ng karamihan. Kaya yung mga akyat truck ng arte, kumanatag kayo. Araw-araw, pinapakain po natin sila. Binigyan pa natin ng gwardya. Lahat ngayon ng mga nakalawit natin sa arte, nasa poyo na po. We will not stop until they stop. They may succeed from time to time, but the law will catch up. And we will put things in right order. The danger of petty crimes becoming common at naging image ng gobyerno that is so inefficient and it cannot even resolve street crimes caught on camera. There are no big crimes or small crimes. There is only crime. Kung hindi masugpo, ano na lang ay kakantsaw sa atin ng mga gustong mamuhunan sa ating lungsod. O mga tulongges, hindi natin masugpo, paano na kaya ang mga tunay na tulisan? Maliban sa kalinisan, kaisa ng pagsugpo ng krimen ay ating tinutukan. Kaya naman, tumaas ng 9.2%
and crime solution efficiency ng Manila Police District. Ang ibig pong sabihin, as I have promised sa mga Tulonges at Tulisan sa Manila, yes, I may now prevent you harming others. But if we fail in preventing you, I guarantee you, sa masulok kayo ng Pilipinas, tatalupang ko ang buong Pilipinas, mapapanagot ko kayo sa mata ng batas dito sa lungsod ng Maynila. This is the rationale why we began our term with ground war of hitting the ground running after groups and hitting the streets, cleaning it, lighting it, and clearing it of obstruction. Alisunod na rin sa mga ipinangako ko, matapos natin inilapat ang ating kamay sa Biblia, that I will build a smart government. And by smart government, a street smart government. Na ang pagbabago hindi kailangan na sa PowerPoint lang, pero kita sa ebidensya ng kalsada. Streets rid of garbage, streets free of crime, streets lighted at night, streets where commerce and traffic can do and coexist. Bakit ito ang focus natin? Simple lamang po. To show proof of concept that Manila is now under new management, one that makes sure that laws are implemented, rules are followed, basic courtesy is extended, problems are solved, and complaints are acted upon. On this, I walk the talk, we walk the talk on the city streets. Ang Torre City Hall ay hindi ivory tower ng alkalde nyo. Ang alkalde ay nasa lansangan, hindi nakaposas sa kanyang upuan. Mahigit 500 ang ating outside engagement mula Hunyo at 30 ng mananghali hanggang Oktubre 7 ng taon ito. Hindi kasama ang mga impromptu o madaliang inspeksyon sa kalye, sa estero at bangketa. Mayorship is also an outdoor sport. I cannot push for more change if I am a desk-bound pencil pusher or always behind a laptop screen. To inspire the people, we must lead by example, not simply to exhort or encourage from the rear, but be there out on the front. A viable leadership is the one that is visible. Those who committed crimes are pursued by police, not by press release. Sa lahat ng mga ito, pinapakita natin our consistency to our commitment. Kaya, ang gusto ko, gobyernong laging mabilis kumilos. Confidence ang kailangan ng pamahalaan. Confidence sa puso't isipan ng mamamayan. Kapag ang mamamayan may tiwala sa pamahalaan, mas mabilis na abante ang ating komunidad at syudad. Confidence shown not in terms of likes and shares and views that appears on our social media platforms, but confidence computed in terms of more funds in our coffers, new investment in our city. While before, Manileños voted with their feet by leaving the city. Now the vote of confidence takes the form of more business permits, fire, and higher revenue pay. Ngayon, sa ating layuning ibalik ang tiwala ng mga Manileño,
sa kanilang pamamahala o pamahalaan. Muli natin binuksan ang EBOS o ang Electronic Business One-Stop Shop. Sa malinaw at maayos na proseso, layunin natin sa EBOS na muling maibalik ang tiwala ng mga namumuhunan sa lungsod ng Maynila. Bukod pawis na buwis ay ginamit ng tama. Binigyan ng pagpapalaga ng kanilang pamahalaang lungsod. At sa pamamagitan ng EBOS, sinuklian tayo ng taong bayan. Lumobo ang ating koleksyon sa business taxes at iba pang licenses at permit ng 552 million pesos. Sinalubong ang ating tax amnesty. Tuloy nyo, wala na tayong pera, nag-amnestiya pa tayo. Narinig ang panalangin ng taong bayan. Forgive us our debt and deliver us from red tape. 141 million pesos mula sa mga delinquent tax payments ang ating naging ganansya. Habang maraming nag-iingay sa flood control issue na unang narinig, at alam naman natin, unang nasimulan ang paglalaan nito dito sa lungsod ng Maynila. Tayo naman ay tumutok ng kung ano ang obligasyon ng mga kontraktor sa inyo, sa atin, bilang mamamayan ng lungsod ng Maynila. Sabi nga ng ilan, sinisingil nga natin ng buwis. Yung nagtitinda sa kalsada, etnep sa umaga, etnep sa hapon. Pero ito yung mga bilyong-bilyong kontrata, hindi ko malaman, kayo na ang umusga. Paano nakalusot ng 2022, 2023, 2024, 2025? Itong mga bagay na ito sa pamahalaang lungsod. Dalawang bagay lang yan. Walang gobyerno o walang malasakit sa tao. But not in Manila. Dahil dito, nakalikom tayo ng 131 million pesos sa contractor's tax mula sa 315 flood control projects simula ng 2022 to 2025 and still counting. Paul, marami pang SOA. Umalsa rin ang ating general fund collection, halos 2.2 billion pesos, kasama na ang NTA or National Tax Allotment. Pinalitan natin ng red tape, ng red carpet. We discussed the numbers of documents required, sped up the process, shorten the timeline or timetable. Noon, umaabot sa isang hanggang 2 buwan bago maaprobahan, mind you, bago maaprobahan ang renovation or fit-out project. Just imagine, 2 months. Ngayon, ito ay maaaring aprobahan sa loob lamang ng 1 linggo o 3 araw sa lungsod ng Maynila. Para sa mga construction project, residential, commercial, institutional, industrial, mula sa dating 2 hanggang 5 buwang proseso, ngayon ay 3 hanggang 5 araw na lamang ang kinakailangan nila. In fact, last night, before the CDC, I was informed, the one who applied with us last week paid 3 million pesos for zoning fee today. So just imagine what we can do more if we are more efficient and we practice the ease of doing business in the city of Manila. At ito'y hindi laway-laway lang.
About 3 weeks ago, more or less a month ago, your MCBA in its board, chaired by yours truly, mula sa 22 dokumentong kakailanganin ng karaniwang hinihingi sa zoning application, ngayon ay 7 na lamang. At kung hindi ka naman pumasa at kailangan mong pumapila, from 15 items, ngayon 5 na lamang ang kakailanganin. Dahil sa pagbabagong ito, nakalikom tayo ng 23.6 million pesos sa 350 clients na nag-apply ng zoning at locational clearances ng kanilang mga negosyo sa lungsod ng Maynila. Nandiyan dyan mga restaurant, convenience store, bangko, ospital, sinihan at iba pang residential at commercial project. Dumami rin ang building permit. Noong araw, pupunta ka sa zoning, pupunta ka sa building permit, dapat tapos na sa normal. Ngunit, anong ginawa? Pupunta ka sa zoning, doon sa maliit na butas, at nagsisilipan kayo. Pero mo nagbabayad ka ng buwis. Ang inalay lang sa'yo, ganitong kaliit na butas. At nakakandadong opisina. Literally, nakakandado ang opisina. Dapat tapos ka na, babalik ka pa raw sa zoning. Baka kasi may nakalimutan ka pa. But mind you, to our stakeholders, gone are the days. No more lonely nights. Wala na po sila. Salamat sa mga taga-lungsod ng Maynila. Mula Hulyo hanggang Setyembre ng taong ito, 2,069 permits ang na-issue ng Office of the Building Official. Patunay na bumalik na muli ang tiwala at sigla ng infrastruktura sa pribadong sektor sa lungsod ng Maynila. Umabot sa 702 million pesos ang halaga ng proyekto ng kabuuang lawak na 67,526 square meters na na-issuean ng nasabing permit. Muling nag-invest, naniniwala sa ating lungsod ang ating mamamayan at negosyante. Kung may mga bagong bahay at gusali, may dagdag ding hanap buhay. Kung noong ay 18.9 million pesos lamang ang nalikom ng business permit mula July to September 2024. Ngayon, tumaas na mahigit kumulang 300% ang nalikom, amounting to 58.9 million pesos sa business tax. Parehong buwan, parehong dami ng buwan. Parehong opisina, ang pinagkaiba, taon at pamunuan. Thanks to our people in business permit. As like what the Secretary of the CDC said a while ago, Director Mark, housing, education, healthcare. These businesses produces 12,752 jobs generated for the city of Manila and for our people. 7.1 billion pesos ang total investment na pumasok sa ating lungsod sa loob lamang ng nasabing panahon. Pati ang hawker's fee, saan ka nakakita? Nagbawas na ako, naglinis na ako, nag-clearing na ako.
Pero ano ang naging epekto? Mula sa 7 million and 9 pesos, 90 pesos, 90,000 pesos noong July 1 to September of 2024, umakyat sa 10 million pesos in the same period but different year and leadership. Paano nangyari yun? Nagbawas na. Tumaas pa ang kita. Kasi po, unti-unti nang nawawala muli si Eddie at Patty. Sa Manila Traffic Parking Bureau, noong Hulyo hanggang Setyembre 2024, 30 million pesos lamang ang kabuuang kita ng MTPP. Noong tayo ay pumasok, July and September, different year, different leadership, umakyat ng 37 million pesos ang kinita ng nasabing tanggapan. May feedback ko niyan. Bakit kaya? Matanong natin sa ating mga sarili. Patunay na kapag maayos ang sistema, disiplinado ang mga enforcer at malinaw ang direksyon ng pamahalaan, may resulta, may koleksyon, at may tiwala ang taong bayan. At pagsusumikap ng Office of the City Administrator, nakalikom din tayo ng karagdagang 38 million pesos mula sa contractor's tax. Natanggal na ang mga buhol-buhol sa salabat na records ng ating mga revenue centers. Sa pangkalahatan, napabuti natin ang kalusugan ng ating financial na kalalagayan. Hindi pa po tayo nakakaraos sa todo, malayo pa po tayo. Pero hindi na po tayo nag-iikaos. Kung dati nasa ICU tayo, ngayon pink of health na lang. Paano natin nagawa ito? What is our formula for fiscal stability that we so desire? Dagdag bawas. Ulitin ko. Dati, negative yun. Let's make it positive. Dagdag bawas. Dagdag na koleksyon through efficiency of collection, bawas gastos o walang kapararatang paggasta ng salapi ng taong bayan. We have diffused the budgetary time bomb that was the surge in job order. At maraming nakaka-relate dito sa loob. Kumpara noong January to June, 9,830 JO. At ang masakit, tatambay ka lang sa kanto. JO8 ka na. Sarap. Sana all maging tambay. You know what's JO8? 14,000 pesos. Wala kang gagawin. Tatanggalin mo lang ang poster ni Isko at Chi. Sarap naman. Pero, ngayong July to December 2025, we now cut those things. And we cut the category of GEO. Mataas na GEO, mapanganib na trabaho. Magaang na trabaho, may GEO pa rin, pero tama lang ang sweldo. So that we will erase and eradicate demoralization,
Saan ka ba naman nakakita? Yung tagadala ng bag ni Direktor, JOA, yung lumulusong sa kanal, JO1. Pagpalitin ko kaya sila. And that is great injustice to our fellow workers in the city of Manila. We should practice meritocracy based on merit and performance and danger of jobs. 7,023 na lamang po ang JO at 72% na gastusin ang ibinagsak nito. Now, let me show you. Today, we are going to have meat buster. As you can see in the screen, numbers don't lie. Sa aking mga minamahal na barangay chairman na nandito. Tingnan po ninyo, noong Disyembre, ang GEO, January, February, uy, malapit na eleksyon. March na. April, magpapasya na ang tao. Natalo. To May. The thing speaks for itself. Sa mata ng mga abogado, mga narinito, res ipsa liquitur. And what we need, what do we really need for us to operate, to us to function at the bare minimum? Tingnan po ninyo yung ginawa natin noong July. Yan lang ang kailangan natin. Wala nang iba. Kung dumagdag ng kaunti, kung luluwag tayo. Tingnan po ninyo ang difference. That's how we were raped. Whether they accept it or not. That's how they utilize at some way. Pero, tingnan niyo ang masamang epekto ng ating ginawa sa lungsod. But then again, ang mga bayarin at ang ating binayaran, hindi lahat malaki. Pero, at least, sa katagang nababasa sa jeep, who does not pay? Hindi nila pwedeng ipuhol sa atin. Bakit? Ibalik hindi ako nakapag-aral. Ibalik high school graduate lang ako. Ibalik sabihin na nilang artista lang ako at bobo ako. Ibalik ako sa paningin nila ay walang alam. Pero meron ako isang ugali, hindi po ako manunuba. Mas masakit na tawagin kang estapadora or estapador. Because the things that you bought, the things that you acquired, you should pay. And that I cannot pay. Yes, it's hard. It's really hard. I am not complaining. I'm just stating facts. But that is the real situation. We, together as government, we must continue to honor our obligation to create certainty in government transaction. And that will send the message to the business sector, may gobyerno sa lungsod ng Maynila.